Kami po ay napatawag para humingi po kami ng update dun sa 3 pang nawawala na mangingisda. Dahil 5 na po yung na-rescue, ano po? Kamusta po yung search and rescue pa po ba yung ating operations? O search and ano na po? Recovery. Recovery. Ano na po ang ating operasyon na isinasagawa? Well, patuloy pa rin po yung ating search and rescue operation. Kasi ito naman pong mga nakita natin na 5 mangingisda na inireport po sa atin ito ni MV Dong Ang ay safe and sound na nakarating po sa kanilang mga tahanan ngayon. So yung pong operation na ginagawa natin ay ganoon pa rin, patuloy pa rin po. At ang kagandahan po dito, sinasama din po natin yung mga kamag-anak nitong at mga pamilya po nitong 3 pang nawawala. So Lieutenant, baka pwede nyo ikwento, nakausap nyo na ho ba yung 5 mangingisda po na rescue kung ano po nangyari at kung napansin nila kung ano nangyari po sa 3 kasamaan po nila na nawawala hanggang ngayon? Well, ang sabi po sa atin nung mga na-rescue na po na mangingisda, bigla-biglaan po ang pangyayari. Halos hindi rin po nila napansin na biglang sumulpot na lang po yung barko somewhere dito po sa Lubang Island at nagkawatak na rin po sila. Kasi sa dilim po nung paligid during that time. Lubang Island po sila, nangingisda, pero yung MV Dong An, ano pa, tama po ba yung mga ulat? Bandang Vietnam na po sila nakitang palutang-lutang? Yes po, sa may area na po ito actually, ma'am, ng Spratly Islands natin. Doon po sila namataan ng MV Dong An. At sa kagandahang palad po, ito pong MV Dong ay patungo din po dito sa Pilipinas. Dito rin po sa Mariveles, Bataan. Kaya po itong local agent ng barkong ito ay agad-agarang nakipag-ugnayan po sa atin sa Coast Guard Station Bataan. Tayo naman po ay mabilisang nagpa-deploy ng mga barko upang i-rendezvous ito pong ating mga kababayan. How long, how far? How far did they drift away from Lubang Island? They came from Naik, Cavite, tapos na-aksidente sila sa Lubang Island, tapos nahanap na sila banda sa may Spratlys Island. Gaano kalayo po yung kanilang palutang-lutang po? Well, ang estimate po natin, nasa more or less 100 nautical miles. 100. So that is 160 kilometers po yung distance, more or less po. So malayo po talaga because of the hanging amihan po natin na umiiral ngayon, napakalakas po. So malaking factor po yon at nag-contribute dito po sa pag-drift po nila. So, how did they survive? Doon kami pinag-uusapan namin kanina ni Pat P. To survive, like kung kunwari 16 days yon without water, kasi yung without food, medyo matatagalan natin, pero yung katawan natin without water, how did they survive for that long? Well, based po dun sa investigation natin at pakikipanayam sa mga mangingisdang ito. They are very resilient during these challenges. May mga natira po sila na mga pangawil, yung mga pwede po nilang gamitin panghuli ng isda, pain, kumbaga. Ito po yung ginawa nila, namingwit sila doon during the 14 days na they are drifting. At the same time, yung pong mga lumot, yun po yung sinabi nila doon sa gilid ng bangka, yun na po yung kanilang kinakain. So because of that, nakapag-survive po itong 5 mga kababayan natin mangingisda. Paano yung tubig po? Yung fresh water, yung pang-inom? Well, ang sabi po sa atin, meron naman po silang natira pa doon sa kanilang bangka na fresh water. At ito po yung tinipid po talaga nila at ginamit nila for that duration. I was going to ask, Lieutenant, yung kasi sabi na bangga sila, baka hindi daw namalayan kasi nga maliit lang po yung kanilang bangka. Was there any chance, has it been determined whether it was an international boat or baka Philippine boat also? Meron at least, na-narrow down na ba kung anong klaseng barko ang nakabangga sa kanila? At may effort ba na matuntun pa? Ano po? Well, one of the...
Yes, ma'am. No, one of the effort of the PCG when it comes to these matters of incident, nagka-create po tayo na tinatawag natin na MCI, that is Marine Casualty Investigation Team, in which sila po yung nag-iimbestiga, nakikipag-coordinate sa mga cognizant or agencies natin relative to this kind of incident. Like for example, dito po sa VTMS natin, sa Vessel Traffic Monitoring System natin, which is situated in Manila and Corregidor area. Diyan po namomonitor natin kung ano-anong mga barko, ano-anong mga vessels ang dumaraan papasok at palabas po ng Manila Bay. So, isa po ito sa mga actions taken ng investigation team po natin ito para ma-find out, ma-determine kung ano pong barko at kung anong flag, local ba ito or foreign, ang nakabangga po dito sa fishing bangka. So, according to the reports, Colonel, ito ay bangka na gawa sa kahoy, lula ng 8 mangingisda. So, yung mga ganyan na mga kaliliit po na mga fishing vessel, fishing boat, wala silang kagamitan na kapag merong untoward incident is for them to be able to radio, for help. Ganun po, hindi siya SOP. Hindi required na merong equipment to radio for help. Walang ganun tayong mga panuntunan, ano? Well, actually, there are certain categories, especially dun po sa certain level po ng laki ng mga boats na may nire-require na po tayo as kung mga ganito pong kaliliit, mga regular fishing bangka, yung tinatawag natin na pang-municipal water po lamang, ay hindi po siya nire-require kasi pang-gilid-gilid lang po natin yan. No? So, isa po ito sa mga gusto nating ipa-implement yung regular coordination po. Actually, ma'am, bago naman po umalis itong mga bangkang ito, nag-clear po ito sa Philippine Coast Guard. May tinatawag po tayo na pre-departure inspection. At ginagawa po natin yan para malaman po natin kung kung sino-sino yung mga crew, kung anong mga bangka or kung anong vessel po yung umalis. At in this situation, ito po yung bangka. At ang kagandahan po niyan, because of our campaign plan, yung I-CARE na tinatawag po natin, Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, in which yung po ating mga coastal community nakakapag-report po agad kapag po yung kanilang mga kababayan or yung kanilang mga pamilya ay hindi pa nakakauwi. So, meron pong reporting system pa rin po na ginagawa at effort ang PCG relative to that matter. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.